ang Kristyanismo at ang paniniwala sa reinkarnasyon. Sa sinaunang panahon, may mga pahiwatig sa Biblia na nagpapakita na ang mga tao noon ay may kaalaman o paniniwala tungkol sa reinkarnasyon o ang muling pagsilang ng isang kaluluwa sa ibang katawan. Bagamat hindi ito tahasang itinuturo sa Kristyanismo ngayon, makikita sa ilang talata ng Biblia na ang ganitong idea ay bahagi na ng paniniwala ng mga tao bago ito unti-unting nagbago sa paglipas ng panahon. Sa Juan 9.2, tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak siyang bulag? Siya po ba o ang kanyang mga magulang?" Ang tanong na ito ng mga alagad ay nagpapakita na may idea sila na ang isang tao ay maaring nagkasala bago pa man ipinanganak. Ang ganitong kaisipan ay may pagkakahawig sa paniniwala sa reinkarnasyon, kung saan maaring ang isang kaluluwa ay may dating buhay bago siya ipanganak muli. Bagamat hindi ito direktang kinumpirma ni Jesus, hindi rin niya ito tinutulan. Sa halip ay ipinaliwanag niya na ang pagkakabulag ng sanggol ay may layunin sa plano ng Diyos upang siya ay maluwalhati. Sa Lucas 9.18, minsan nananalangin ng mag-isa si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Ano ang sinasabi ng mga tao kung sino ako?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan, ikaw si Juan Bautista. Sabi naman ng iba, ikaw si Elias. At sabi ng iba, isa sa mga propeta noong unang panahon na muling nabuhay." Dito makikita natin na ang mga tao noong panahon ni Jesus ay may paniniwala na ang isang propeta ay maaring bumalik sa ibang anyo o sa ibang pagkakataon. Ang kanilang hinala na si Jesus ay si Elias o isa sa mga sinaunang propeta ay nagpapakita ng idea ng muling pagsilang ng isang espiritu sa bagong katawan. Kung hindi nila tinatanggap ang posibilidad ng reinkarnasyon, hindi nila iisiping maaring bumalik ang isang propeta bilang ibang tao. Sa Mateo 17.10, tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Eliya?" Sumagot si Jesus, "Darating na nga si Eliya at ipanunumbalik ang lahat ng bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, dumating na si Eliya, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao at ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang naisin. Gayon din, pahihirapan din nila ang anak ng tao." Noon naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy nila. Sa talatang ito, malinaw na ipinapahayag ni Jesus na si Eliya ay dumating na sa katauhan ni Juan Bautista. Bagamat hindi ito tahasang tinatawag na reinkarnasyon, pinapakita nito na si Juan Bautista ay kinikilala bilang si Elias sa ibang anyo. Sa panahon ngayon, maaring ipaliwanag ito bilang espiritual na pagpapasa ng misyon. Ngunit sa paniniwala ng mga tao noon, maaring ito ay isang patunay na ang kaluluwa ni Elias ay muling isinilang kay Juan Bautista. Sa mga naunang siglo, tila tanggap ng ilang Hudyo at sinaunang Kristiyano ang idea na ang isang kaluluwa ay maaring bumalik sa ibang anyo. Ngunit nang lumawak ang impluwensya ng simbahan at nagkaroon ng mga opisyal na doktrina, ang paniniwala sa reinkarnasyon ay unti-unting
itinuturing na hindi bahagi ng opisyal na aral ng Kristyanismo. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbabagong ito ay ang pagbuo ng doktrina tungkol sa paghuhukom, kung saan ang tao ay may isang buhay lamang bago sila husgahan ng Diyos. Sa kabila nito, may mga sinaunang Kristiyanong grupo tulad ng mga Gnostiko na naniniwala pa rin sa konsepto ng muling pagsilang ng kaluluwa. Aribol.